Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tipid tips sa pamimili sa grocery, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa sa pinakamahirap gawin ng isang mommy ay ang pagbabudget, lalo na sa grocery. Kaya naman narito ang mga tips upang ang ating pamimili ay maging pocket-friendly. Una, make a plan. Gumawa ng listahan. Tignang mabuti kung ano ang wala at ilista bago pumunta ng grocery. Make sure na susundin lamang kung ano ang nakalista. Pangalawa, eat and go. Siguraduhin kumain muna bago umalis. Sa pamamagitan nito ay makatitipid ka sa pagkain sa mga fast food dahil hindi ka makararamdam ng gutom. At pangatlo, big is better. Mas mainam kung malalaki ang bibilhin tulad ng shampoo, powder soap at iba pa dahil mas malaki ang matitipid kaysa bumili ng maliliit. At pang-apat, check the date. Laging i-check kung kailan mag-expire ang mga produktong bibilhin upang magamit ng matagal-tagal na panahon. At panglima, umiwas sa paggamit ng credit card. Kung kayang bayaran ng cash, ay mas mainam ito. Iwasan gamitin ang credit card upang hindi maging impulsive buyer. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hot
the performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao! Kayo'y nakatutok na naman sa aming programang Break Time sa DZRH. Makakasama niyo po ngayong Thank God It's Friday. Ako po, si Thea Petro Corpus. At Ray Sibayan, sa alam po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino at narito na ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Nakakapagpainit ng ulo agad. Presyo ng petrolyo nakaumang na namang tumaas sa ika-6 na linggo ayon sa Department of Energy. Presyo ng mga bulaklak isang araw bago ang Valentine's Day simula ng tumaas. Nakakain ba yun? Mayroon yung bulaklak na tsokolate, yun ang nakakain. Oh. Ako dati, lagi ko sinasabi si Kevin, pirahin mo na. Hindi, joke. Nakakain ba to? Vice President Sara Duterte binanatan ng Malacanang tinawag na buwitre sa patutsyadang meron pa bang Pilipinas sa 2028? Bagong patutsada naman ng Chinese Embassy kontra mga senador ayaw ng patulan ni Senate President Tito Soto. Pangulong BBM personal na ininspeksyon ang konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Department of Energy nagbabala sa Kabisayaan na posibleng makaranas daw po ng manipis na supply ng kuryente sa tag-init. 57 pulis na sangkot sa basilan hazing kinasuhan na 24 na mumurong maideklarang AWOL. DepEd nakiramay nakisa para sa hostisya ng namatay na kindergarten student na tinamaan ng bala sa Maguindanao del Sur. Motoristang nabulaga sa nagpatiwakal na estudyante sa EDSA LRT station hindi kakasuhan. Ayon yan sa QCPD. Expanded number coding sa mga lansangan sa Metro Manila abay suspendido daw po sa Chinese New Year. Ayon po sa MMDA. Pwede tayong maki-Chinese New Year sa Makitikoy. Binondo. Hello po. Ayan, hello. Kong Hei Fa Chai. Gong Si Pak Chai. Oh. At yan ang mga headlines. Narito na ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Abiso po sa mga motorista sa ika-6 na magkakasunod na linggo. Kaya po yung mga magde-date bukas kasi sabi nila Friday the 13th ngayon. Siyempre, sumweldo. Huwag niyo ubusin sa pakikipag-date ang inyong sinweldo, ang inyong kinita dahil sa ika-6 na magkakasunod na linggo ay nakaamba na naman ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ang humigit kumulang 75 sentimo ang kada litro ng gasolina. Humigit kumulang 10 sentimo naman sa kada litro ng diesel habang humigit kumulang 25 sentimo sa kada litro ng kerosene ang price increase. Kabilang sa tinukoy na dahilan ni Romero ang geopolitical tension sa Iran at pangamba na mapurnada ang supply dahil sa report na posibleng harangin ng Amerika ang mga vessel at tanker na may Iranian crude. Hindi pa kasama sa pagtaya ang operating cost ng mga kumpanya ng langis at iba pang mga premium.
So, pwede pang tumaas ang pagtaas. Dapat, spaghetti pababa daw, sabi ng sex ma'am. Samantala, sumipa pa lalo ang presyo ho ng mga sabong. Ng mga, Miss, ng DJ mga sabong. bulaklak. Wow. Ha? Diyan po sa may Libertad Pasay, ngayon pong besperas ng araw ng mga puso. Pumapalo na po sa 6,000. Ang presyohan depende sa klase at design ng bouquet, tulad po ng mga may kasamang tsokolate at teddy bear. Ang isang, Teddy bear? Pwede bang tanggalin na ng teddy bear? Bakit? Ayaw mo nun? Para makamura. Pwede naman. Customize mo. Magkano kaya ibabawas sa 6,000 pag tanggalin mo yung teddy bear? 6,000. Matanong kita, magkano yung pinakamahal mong binigay na bulaklak? 6,000. Talaga? Tagsi 6,000? Ikaw! Nagbigay ka na ng tagsi 6,000 na bulaklak? Ay, hindi. Talaga? Gumamela lang ako. ang isang dosenang rosas ay nagkakalaga ng 3,000 piso mula sa 2,000 piso kahapon, habang nasa 500 piso lamang ito sa mga ordinaryong araw. Ganon, mabibili naman sa 150 hanggang 200 pesos ang bawat piraso ho ng rosas. 1,500 naman para sa assorted na mga bulaklak, gayon din ang isang piraso ng sunflower na nakatingala. 600 pesos lamang. Pero ba nakatungo? Hindi, nakatingala kasi doon yung araw, di ba? Susunod sa araw yan. Ninaalambre nila yan para nakatindig yan. Kapag nag-sunrise, gumagano'n, tapos saka... Pagka nakatanim pag hapon na, gumagano'n na. Tutulog siya. Bukod sa mga nasabing bulaklak, mabenta rin ngayon ng mga bulaklak pang patay. Dahil may ilang mga suki na rin ang tradisyon na bumibili nito para ilagay din naman sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay o mga minamahal. Ayon po sa mga tindera, asan na raw pong pagtaas pa ng presyo ng mga sabsabong, bulaklak, mamaya hanggang bukas, tomorrow. Mismong araw ho ng mga puso. Sa iba pang balita, tahas ang tinawag na buwitre. Ano ba yan? Pag-ibig yung pinag-uusapan natin. Naging buwitre na, mainit na naman ang ulo. Buwitre. Buwitre is... Buhaya ba yun? Hindi, ibon yun. Buwitre is... Anong isa English yung buwitre? Ano nga ba? Condor? Ano? Vulture. Ayun, tinawag nga na buwitre ni Palace Press Officer Claire Castro si Vice President Sara Duterte kasunod ng pag-question nito kung meron pa bang Pilipinas pagsapit ng taong 2028. Unang natanong ang Vice Presidente tungkol sa plano nito sa 2028 presidential elections, na kanyang sinagot ng tanong rin kung meron pa bang Pilipinas sa 2028 dahil umano sa dami ng problema ng bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Castro, nananatiling bulag si Vice President Sara dahil sadyang ayaw nitong makita ang mga ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon. Pero sabi ng Palace official, hindi na ito bago sa Vice Presidente na kilala sa galawang Duterte. Buwelta pa ni Castro, nagpapanggap si Vice President Sara na kunwari nag-aalala sa kalagayan ng bansa, pero aminado namang ayaw tumulong sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Yusek Castro. Nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinanonood or ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte, showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact, she admitted that she doesn't want to help the President in his projects for the country. Drama, pero walang gawa. Ganda ng suot ni Yusek. Actually, nakatema. Yun ang nakatema. Oo, pang Valentine's. Hindi ko malaman pang Valentine's ba o pang Chinese New Year natin. Dalawa na. All in one. Oo, kalapit eh. Nanawagan naman si Vice President at Sara Duterte na maging patas ang International Criminal Court sa pagdinig sa kasong crimes against humanity laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Sa isang panayam sa Davao City, sinabi ni Vice President Sara na ang tanging dasal nila ay magkaroon daw po ng makatarungang proseso sa anumang kortes sa mundo. Dagdag pa nga ng pangalawang Pangulo, mahalaga rin niya na may mga abogado ang dating Pangulo na palagi niyang kausap upang mapaghandaan ang mga susunod na akbang sa kaso. Ginawa ni VP Sara ang pahayag ilang araw bago naman ang nakatagdang confirmation of charges hearing ng dating Pangulo sa ICC sa February 23. Samantala, deadma at ayaw ng patulan ni Senate President Tito Soto ang bagong banat sa mga senador ng Chinese Embassy. Ito'y matapos pabalang na sagutin ng embahada ang kahilingan ng ilang senador na palitan ang bagong talagang, bagong-bago to bagong-bagong talagang Chinese ambassador sa Pilipinas. Mainit-init pa, ibig sabihin, bagong-bagong talagang. Ayon kay Soto, mas makabubuti pa sa kanya na wag basahin ang naging pahayag ng Chinese Embassy para mas masaya ang kanyang buhay. Matatanda ang kapwa iminungkahi ni Senator J.V. Ejercito at Senator Raffy Tulfo na mas makabubuti sa relasyon ng Pilipinas at China kung palitan ang Chinese ambassador sa Pilipinas. Dahil sa pagiging agresibo nito sa kanyang mga pahayag, ngunit napakasensitibo naman pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Nanindigan lamang nila ang mga senador para sa ating mga kababayang biktima ng pambubuli ng mga Chinese Coast Guard at militia sa West Philippine Sea, gaya ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, BIFAR, AFP at mga mangingisda. Samantala, hindi na raw dapat pang pagdebatehan ang soberenya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito naman ang sagot ni University of the Philippines Institute of Maritime Affairs and Law of the Sea, Professor J. Batong Bakal, kaugnay po ng hamong friendly debate ni Senador Rodante Marcoleta. Sinabi po ni Batong Bakal na nilalabag umano ng senador ang batas kung sila'y magdedebate tungkol sa exclusive economic zone ng Pilipinas dahil tila kino-question niya ang teritoryo ng Pilipinas sa ating karagatan. Kaya ibig sabihin noon, pag pinadebate niya yan, tapos kukunin niya yung panig na parang yun nga yung pinagsasabihin nga niya the past few days, na wala itong visa, na hindi natin alam kung nasan ito, etc. Di parang nilalabag mo na nga yung batas. So you're actually violating even your oath of office. Ayon pa kay Batong Bakal, malinaw na ang desisyon noon ng United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS tungkol sa West Philippine Sea at sa kung hanggang saan ang teritoryo nating pinaglalaban. Sinabi na ng UNCLOS na entitled tayo to our full 200 nautical miles. Okay. So alam mo kung hanggang saan ang hangganan ng dapat tayo. Yes. Kung meron mang mga instance na yan ay bumabangga o kaya nag-overlap, doon naman sa entitlement ng kapitbahay mo, neighbor mo, di ba? Yun yung dapat yung pag-usapan sa negotiation. Pero hindi ka makakapasok sa negotiation kung in the first place wala kang entitlement. Iyan po muli mga kaibigan si Professor J. Batong Bakal ng UP. Sa iba pang balita, tumanggi ang kampo ni dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pang akusado sa 92.8 million pesos na halaga ng ghost project sa Pandi, Bulacan na magpasok ng plea bargain mula sa kanilang kinakaharap na kasong graft. Ang desisyon ay ginawa ng grupo sa preliminary conference ng Sandigan Bayan 4th Division. Tinanong ng Anti-Graft Court kung ikinukonsidera ang plea bargain subalit sumagot ng negative. Ang panig ng depensa, ang plea bargain ay isang kasunduan sa prosekusyon na nagpapahintulot sa mga akusado na mag-plea ng guilty sa sa mas mababang kaso kapalit ng magaan na kaparusahan o pag-dismiss sa kaso. Ayon kay Attorney Francesca Senga, abogado ni Revilla sa ngayon ay walang plano ang kanilang panig na magsumite ng karagdagang mosyon sa Sandigan Bayan. Samantala, pinagkokomento naman ng Supreme Court sina Ombudsman Boying Remulla at ang Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng petition for certiorari na inihain ni dating Congressman Zaldico. Kinukwestiyon sa petisyon ng resolusyon ng Office of the Ombudsman na nagsasabing may probable cause upang kasuhan si Ko at iba pa sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects.
May 10 araw sina Remulla at ang ICI para magbigay ho ng komento. Nilinaw naman ng Korte Suprema na wala pa itong inilalabas sa temporary restraining order sa kabila ng pag-aayin ng petisyon ni Zaldico. Babalikan pa natin yung pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Ilan po munang paalala. Mamaya malalaman natin kung sino-sino nga ba itong 57 pulis na sangkot sa Basilan Hazing na kinasuhan at DepEd nakikiramay po at nakikiisa para sa hustisya ng namatay na kindergarten na tinamaan ng bala sa Maguindanao del Sur. Kami rin po ay nakikiramay sa mga naiwan ng nasawi at expanded number coding sa mga lansangan sa Metro Manila. Suspendido po sa Chinese New Year ayon yan sa MMDA. Pilipinas, ang oras 27 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. MBC Milliones! MBC Milliones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga mahilig kumain ng sili o mga pagkaing maaanghang? Alam nyo ba na bukod sa pampagana at dagdag pampalasa ito sa ating pagkain, ay may benepisyo pa pala ang maanghang sa ating katawan? Ayon sa WebMD, maraming benepisyo ang makukuha natin sa pagkain na maanghang, tulad na lamang ng pampalakas ng ating immune system dahil sa taas ng vitamin C content nito na mas mataas pa kumpara sa orange fruit. Bukod pa rito, ang pagkain na maanghang ay nakatutulong rin na makapagpabawas ng timbang at mapigilan rin ito ang pagkakaroon ng heart disease at diabetes. Ayon naman sa Healthline, nakatutulong rin ang spicy foods sa pagpapabilis ng ating metabolism at mapabagal ang ating appetite. Lumabas rin sa pag-aaral ng Harvard and China National Center for Disease Control and Prevention 2015, ang pagkain ng spicy food ng 6 hanggang 7 beses kada linggo ay nakapagpababa ng mortality rate ng 14%. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto, lahat ng sobra ay masama pa rin. Mayroon pa ring epekto sa ating katawan kung masobrahan sa pagkain ng mga maanghang.
At ang susi nga sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ay ang pagkakaroon ng balansing pagkain, regular na ehersisyo at pagkakaroon ng sapat na tulog. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang Mga kababayan, ang oras 37 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. RH Break Time! At bago tayo dumako sa ating mga report, standby Miss Leth, standby man ang Milky, tayo muna'y mamahagi ng biyaya sa ating mga masugid na tagapakinig. At nandyan ang ating DZRH Malakas Promo Team kasama ang MX3 sa Barangay Hagonoy, Taguig City. RH27 Noche Kakas. Ito na ang ating winner sa Malakas Promo kasama ang MX3. Dito ako bilib. At tayo'y bilib na bilib kay RH27 Noche Kakas dahil nakaspat agad siya ng ating maswerte at masugid na tagapakinig na mabibiyayaan ng papremyo mula sa DZRH at MX3. Noche Kakas, pasok! Miss Taya at Lakay Ray, kaya tayo ng number 1 dahil makita lang yung DCRH sa mobile, sumusugod agad yung ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa nakatira sa Dreamland, Barangay Hagonoy, lungsod ng Taguig. At isa na naman ang maswerte na naispatan natin na nakikinig ng DCRH nanonood sa pamamagitan ng kanyang cellphone habang siya ay nagpapahinga. So, ano po pangalan nila? Hindi mo paano? Eddie, paano? Ilang taon na po kayo? 57. Ayun, 57 years old. Oo, ano pang ginagawa mo? Kanina, ang ganda-ganda ng kupo mo talaga. Wow, dahil nakikinig at nanonood ka sa DCRH, bibigyan ka na kaagad namin ng 1,000 pesos. Ayan. Oo. Yan. Dahil sobrang mahal ang DCRH, dagdagan pa namin yan ng MX3. Ayan, yung MX3. Pampalakas yan bukas, ha? Valentine's Day bukas. Yan, may pang ano ka na, may budget ka na, 1,000. Ano masasabi mo sa DCRH? Maraming salamat sa DCRH at sa 1,000 sa MX3. At hindi lang dyan, ha? Sobrang magmahal ang DCRH. Dagdagan pa namin ng radio, medium component. Ayan, medium component. Para lalo ka pang ganahan makinig ng DCI. Ano pa masasabi niyo? Maraming salamat sa Astron Galaxy. At saka sa MX3. At 1,000 pesos. Okay, maraming salamat, ha. Okay, ano pa kalim ulit? JD Mapano. JD Mapano, okay. Para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DCI. Malay niyo naman, kayo na ang susunod na maswerte manalo sa aming DCRH Malakas Promo kasama ang MX3 dahil ang MX3 dito ako bilib. Yan. Ako naman si RH27 para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. At hindi tayo magpapapigil sa pagbibigay ng biyaya sa ating mga tagapakinig. Hindi lang isang beses tayo mamimigay dahil narito na handa ng sumagot ng ating katanungan ang tagapakinig natin na nakisali rin sa ating Kring Kring Panalo Promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono.
Kring kring na! Kring, kring, kring! Hello! Kring, kring. Mula Cavite City ang ating maswerteng taga-kring-kring. Yan, di ba? Magandang hapon sa iyo, Kuya Alberto Ramos. Hello? Hi. Taga saan sa Cavite si Kuya Alberto Ramos? Kuya Alberto? Narito ako. Mang Berto, saan ka na? Berto. Kuya Alberto! Ha? Kuya? How are you? Kuya Alberto Ramos. Happy Friday Wala. 13th. 5. Uy, lucky day pa naman sana niya ngayon. It's Ayun na. a very Hello lucky po, day. Kuya Alberto Ramos. Kuya Alberto! Nako, gigil na gigil pa naman si Wina Pearl na mamigay ng papremyo. Tama muna ang kape. Sagutin mo muna kami. Oh, bago ang lahat, kring-kring panalo promo muna. Ayan. Maganda. Okay na? Okay, babalikan na lang natin. Okay? Sige. At hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa dahil gusto na nating ipasok ang ating mga reports. Mhm. Don't be a Chucky. Ha? Valentine's message ni Undersecretary Castro kay Vice President Sara. Chucky? Chucky. Ano Chucky? Chucky. Chucky drink? Chucky daw? Chucky? Ay, nananaksak. Oo nga. Itatal mo ang balitang yan. RH14 letter C. So, Miss Left, parang maanghang ang patutsyadang don't be Chucky, Oo, Ms. Thea Lacayre, hindi pinalampas ni Palace Press Officer Claire Castro ang anyay malisyosong pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya. Kaugnay ito na naging Valentine's Day message ni VP Sara na sana daw ay magkatuluyan sina Castro at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing, sinabi ni Yusek Castro na hindi ito asal ng isang leader na dapat hangaan o ilagay sa pedestal ng publiko. Ang mga ganito anyang pahayag ay puno ng insinuation at immoralidad, lalo na't parehong may pamilya ang Pangulo at siya. Delta pa ni Castro, kung may communications advisors ang Vice Presidente, dapat daw itong turuan ng COMS 101 para magkaroon man lang ng katiting na pagka-statesman. Sa huli, nagbigay rin ng mensahe si Castro para sa Vice Presidente ngayong Valentine's Day. Pakinggan natin si Yusek Castro. Ang aking message, Valentine message sa kanya, VP Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a Chucky. Si Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Net Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, maraming salamat, Miss Let. Okay na ba si Alberto? Ayun, ba't atin ang balikan, Miss Thea? Kuya Alberto, ready ka na ba? Kami ready na, kanina pa. Malapit na ako magtampo. Ayan Valentine's na, Day pa ayan naman, na. February Naku, Kuya 13. Alberto. Friday the 13th, akala ko. Suswertihin si Kuya Alberto Ramos. Tigasan ka sa Cavite, Kuya Alberto? Ay, bakit tayo napunta sa wait? Na waiting, na call wait tayo. Naku, ayaw Kuha ka niya. pa ng ano kaya? Baka pwedeng ibay mo na. Wina Pearl, ano yan? Ano nangyayari Ayaw sa'yo? niya. Malinaw na yon. Pipicturean ko kaya to si Wina Pearl. Ang cute niya dun eh. Ihingin ko sa HR po yung yung CCTV footage ni Wina Pearl. Samantala, atin mo nang alamin ang update mula sa Kamara. Anti-disinformation bill isusulong daw po sa Kamara para makatulong kontra fake news. Ibalita mo nga yan, RH12, Milky Rigunan. Milky. Kaya panahon nang magkaroon ng batas laban sa fake news at disinformation. Sa gitna ng matinding banta sa ating demokrasya. Ito ang minigyang ni House Speaker Faustino D. III kasunod ng pag-asama ng anti-disinformation bill sa mga LEDA priority measures. Ayon kay D, mahalaga ang batas kontra fake news o digital disinformation upang maprotektahan ang mga Pilipino laban sa panganib ng organisadong panloloko. Nakadidismayaan niya na ang mga peking balita ay ginagamit ng iba para pagmula ng pagkasira ng tiwala ng publiko, ma-influensyahan ang pagboto sa eleksyon at panghimasukan ang seguridad ng ating bansa. At ayon pa kay D, nakababahala din na nagdudulot ito ng masapang epekto sa ating mga kabataan. Kaya naman dapat daw maisabatas ang bill para makabuo ng komprehensibong legal framework para tunay na malabanan ang fake news at digital disinformation habang isinusulong naman ang free expression ng naayon sa ating saligang batas. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DCRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pondong kinuha ng National Treasury mula sa PDIC, dapat isauli ayon kay Senator Loren Legarda. Babalikan natin yan. Pero sa ngayon, ayan na, totoo na to ha, final answer na. Kasi last chance mo na to, Kuya Alberto Ramos. Kapag di mo pa rin nasagot yung tanong namin sa'yo, ipang-date na lang namin yung 500 pesos. Pambibili namin ng bulaklak. Bulaklak ng kalabasa at bulaklak ng katuray para healthy. O, diba? At humaba ang aming buhay. Kuya Alberto Ramos, tigasan ka sa Cavite? Dito ba sa Dasmariñas po? Ayan, bakit hindi mo sinasagot yung tanong namin kanina? Hello ako ng hello, malapit Hindi, lang mag- nakawalan po kasi. Pero galing kami ng Ilocos. Oh. Anong nangyari? Anong nangyari? Nay? Hindi ko naano yung Sige daw. Kuya Alberto, Manong Alberto, anong himpilan ng radyo ang number 1 sa puso ni Alberto Ramos, number 1 sa Metro and Mega Manila, number 1? Siyempre, DCR8. Ayun! Sige, hindi na tayo papatumpik-tumpik pa. May pang-date ka na kay Mrs. May Mrs. ba? Si Kuya Alberto? Ilan? One, ma'am. Yes, ma'am. Ilan? Mano? Ay, may isa. Maraming salamat. Congratulations, Kuya Alberto Ramos ng Dasmariñas, Cavite. Nag-iisip pa tuloy. Ang pampanunot niya po, Alberto. Yan may misis ko. Teka ka. Abala na si Wina Pearl sa kanyang papremyo. Magkakaalaman na kayo. Samantala naman, ito na po, meron tayong update mula sa Senado. Pondong kinuha ng National Treasury mula sa PDIC. Abay dapat daw pong isoli ayon po kay Senadora Loren Legarda. Report mula kay RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, pinasasauli ni Senador Loren Legarda sa pamahalaan ng kinuhang pondo mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC na nagkakalaga ng 107.23 billion pesos. Ayon kay Legarda, ang pondong ito ay para protektahan ang mga bank depositors at hindi sobrang kita ng pamahalaan. Mula ito sa Deposit Insurance Fund o DIF ng PDIC na mula sa premium ng mga bangko at nakalaan ito upang masiguro na protektado ang mga deposito kapag nagkaproblema ang mga bangko. Nagbabala si Legarda ng paglipat ng reserbang pondo ng PDIC sa National Treasury kahit na para sa layunin ng kaunlaran ay naglalagay sa panganib ng tiwala ng publiko sa sistema ng deposit insurance. Nagpapahina din ito sa safety net at inaasahan ng maliliit na depositor, mga retirado, mga OFW at maliliit na negosyante. At tugunan ng pagkabigo ng mga bangko, hindi upang tustusan ang pangkalatang gastusin ng pamahalaan. Ipinaalala ni Legarda na ipinag-utos na ng Korte Suprema na ibalik ang 60 bilyong piso na kinuha sa PhilHealth. Dapat ganito rin ang gawin sa pondong kinuha mula sa PDIC at inilipat sa National Treasury. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At samantala, ano ba to? Flash ba to? Flash? Sige, flash natin to. Bakit wala? Ano nangyari dyan? Flash Report! Flash Report! Pakiangat. Okay. Hindi ay mabasa. Ibibigay pa ang ibang detalye para sa ating flash report. Estudyante ng De La Salle University Taft nahulog mula sa isang palapag ng gusali at agad namang nabigyan ng medical attention ang mag-aaral. Kinumpirma yan mismo ng universidad. Mamaya ibibigay pa natin ang ibang detalye. Nahulog. Abay, nung isang araw, meron naman estudyante ang sinasabi tumalon naman sa LRT station. Nako, iba yung pag-iingat Ito naman para nahulog sa ating mga mag-aaral at lalo na, 'di ba, sa mga nasa eskwelahan ngayon at nasa lansangan. Samantala naman, mamaya abangan po ninyo iba pang detalye ng balitang yan. Samantala sa iba pa nating mga report, PNP naglatag na po ng security plan para po sa 3 trillion peso rally sa EDSA. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Pinaghahandaan na Ray at Mistea ng Philippine National Police ang 3 trillion peso march laban sa katiwalian
nakasadong isbay sa ika-4 na anibersaryo ng EDSA Revolution ngayong buwan. Sabi sa Kampo Kreme ni PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kasado ang prayer and indignation rally sa Pebrero 22, araw ng linggo, at ang marcha sa mismong People Power Anniversary sa araw ng Pebrero 25. Magpapakalat ng hindi bababa sa 11,000 pulis ang PNP upang magtaya ng seguridad at nabanggit na event. Sabi ni Tuanyo, inaasahang lalawakan ito ng nasa 50,000 individual, patay na rin sa estima ng nasabing unang kanilang organizer. Pero sa ngayon, wala pang namomonitor ang PNP na ibang grupong nagbabalak ng hiwalay na pagtitipon sa ibang lugar dahil na nagdaang mga anti-corruption rally. Naura nang inilutang ng Armed Forces of the Philippines AFP na may ilang grupong sinasadyang manira sa militar kasabay ng papalapit na anibersaryo ng EDSA 1. Pero sa ng PNP, batay naman sa kanilang monitoring, wala pa sila nakikitang banta pagkabat tuloy ang kanilang threat assessment bago ang pagtitipon. Pakinggan natin si General Tuanyo. Ito po ay gagawin ng 2 araw. Ang unang araw po ay February 22, araw ng linggo, at February 25, araw po ng Wednesday. Ito po ay gagawin sa Shrine at People Power Monument, at inasahan po natin na aabot po ng mahigit 50,000 ang nasabing magtitipon sa nasabing 40-year celebration of EDSA People Power Revolution. Ang tinig na PNP spokesperson, ako si Edgar Barroso, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang update si Edniel ngayon sa BFF nila kay. Marami pa namang umaasa na ma-update daw sila. FLM? Oo. Samantala, Masyado nang sikat si FLM. Huwag natin pasikatin palalo. mga dagdag ebidensya laban sa mag-asawang pumatay sa kanilang ninang na pulis at anak nito na recover ng QCPD sa bahay ng mga suspek sa Novaliches, Quezon City. I-detay mo ang balitang yan, RH5. Val Gonzalez. Val. Mr. Inanunsyo ngayon ni Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Ramdiclen Silvio ang pagkaka-recover ng mahalagang ebidensyang magdidiin sa mag-asawang suspect sa pagpatay sa police woman at anak nito sa Quezon City. Sa bisa ng search warrant ay nakakuhang mga operatiba ng Quezon City District Forensic Unit ng 14 na swab samples ng hinihinalang dugo, 8 piraso ng tsela na may dugo, isang tissue na may dugot, 9 na hibla ng buhok na pinaniniwala ang pag-aari o mula sa mag-inang biktima. Nakuha rin ng isang upos ng sigarilyo at 5 piraso ng styrofoam cooler na pinaniniwala ang pinagtaguan ng baril na ginamit sa krimen. Lahat ng nakuhang mga ebidensya ay dinala na sa QCDFU para sa proper examination. Ayon kay Director Silvio, kinumpis ka rin ng QCPD ang 2 unit ng CCTV at ipinasa na sa SIDO para sa masusing pagsusuri. Naniniwala si Silvio na ang mga bagong ebidensya ay magpapalakas sa kanilang kaso labang sa mag-asawang sina Pia at Christian Panganiban. Samantala, dahil umakras na ang naunang legal counsel ng mga suspect, ay mga abogado na ng gobyerno mula sa Public Attorney's Office ang magre-representa sa mag-asawang pumatay sa kanilang ninang na ang dahilan ay pera. Ako si Barry Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Val. Sa ating pa rin pong mga balita, maaari makaranas po ng manipis na reserba ng kuryente ang Visayas sa papasok na tag-init. Sa isang ambush interview, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na sa pool ng repair pagsasayos daw pong ilang planta ng kuryente sa naturang lugar. Nang tanungin kung ano pang dahilan ng nagpapanipis sa supply, binanggit po ng kalihim na mataas ang demand sa Visayas dahil sa ito sa mga may pinakamabilis na progreso. Paliwanag niya ay nasa 5 hanggang 6% lamang daw po ang average increase sa demand ng buong bansa, subalit 14% naman ito sa Iloilo pa lamang. Bukod sa mga nabanggit, tinukoy na dahilan ni Garin ng mga lumang coal power plant na kailangan na raw pong ayusin o dapat ng palitan. Subalit dinin po ng Energy Secretary na may nakalatag na silang safeguards at may ginagawa ng solusyon tungkol dito. Energy outlook
It's good naman general, except that Visayas, we have to be very careful. We're watching Visayas very well. That's why DOE is campaigning for energy efficiency, not just for Visayas, most especially Visayas, but for the whole country. Kasi one grid lang tayo. So there's a possible, thinning of reserves during summer. So kailangan prepare na natin yung mga tao na we need to unplug kung hindi naman ginagamit, kailangan yung aircon ninyo hindi sobrang lamig, patayin yung electric fan kung walang tao. So there is Si Energy Secretary Sharon Garin. Samantala, sinilip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpapatuloy na konstruksyon ng Metro Manila Subway Project ngayong Biyernes. Kasama si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, ininspeksyon ng Pangulo ang Shaw Boulevard Station sa Meralco Avenue, Ortigas Center sa Pasig. Sinimula ng konstruksyon ng Contract Package 104 na kinabibilangan ng Shaw Boulevard at Ortigas Stations noong October 2022. Kasunod ang inspeksyon, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang groundbreaking ceremony para sa MMSP Kalayaan Avenue at Bonifacio Global City Stations sa Uptown Parade Parking Lot sa BGC Taguig. Bahagi naman ito ng Contract Package 105 na nagkakahalaga ng higit 21 bilyong piso. Sa kanyang talumpati, nagpahayag ng kasiyahan ng Pangulo sa progreso ng Shaw Boulevard Station at positibo ito na tuloy-tuloy na magpapatupad ng proyekto na pagdating ng panahon ay magbibigay ginhawa sa mga Pilipino. Narito ang Pangulo. The three stations in BGC are projected to serve no less than 200,000 passengers per day in its opening year. This means workers arriving on time, students getting home earlier, and our citizens regaining hours that we once lost to congestion. Once the entire 33-kilometer stretch of the Metro Manila subway system is fully operational, the travel time from Valenzuela to BGC will be reduced from 1.5 hours to just 29 minutes. Samantala naman, umabot po sa 57 pulis ang kinasuhan dahil po sa manoy pananakit sa welcome rights ng mga bagitong tauhan ng Hanay sa Lamitan, Basilan. Ayon po kay PNP spokesperson General Randolph Tuanyo, nadagdagaan ng 3 patrolman ng kanilang kinasuhan ng paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Subalit sa nasabing mga suspect, 24 pang hindi na-account ng Bangsamoro PNP kahit na iniligay sila sa restrictive custody. Babala ni Tuanyo sa Campo Crame, maaari silang deklarang awol kung hindi magre-report sa kanilang kampo. So sinasabi po niya na within the day, na kapag po yung unaccounted na 24 ay hindi mag-report sa regional headquarters, i-report na po sila as awol. Ito po ay panibagong kaso sa original na kinasasamutan nila tungkol po sa hazing. At kaugnay naman na kanilang administrative investigation, nagbigay na po ng kautusan ang National Police Commission para po mag-take cognizance sa kanilang administrative case sa nasabing hazing. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang DepEd sa pamilya ng nasawing 5 taong gulang na kindergarten student sa Maguindanao del Sur matapos tamaan ng ligaw na bala. Nakikiisa ang DepEd sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Government o BARM at Ministry of Basic Higher Technical Education sa pagdadalamhati at panawagan ng hustisya sa nangyaring trahedya. Ayon sa ahensya, walang estudyante ang dapat malagay sa kapahamakan lalo na sa loob ng silid paaralan. Nakikipag-ugnayan o silid-aralan, nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa BARM, MBHTE at LGU para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng estudyante sa lugar at matiyak na ring hindi mauulit pa ang naturang insidente. Samantala naman, sinuspindi po ng MMDA ang Expanded Number Coding Scheme sa Martes, February 17. Ito po'y bilang bahagi po ng pagdiriwang ng Chinese New Year. Nagpaalala naman ng MMDA sa mga motorista na asahan ng mabagal na usad ng trapiko sa ilang lugar, lalo na sa Binondo, Maynila, kung saan ginaganap ang iba't ibang tradisyonal na aktibidad ng Chinese-Filipino community tuwing Chinese New Year.
Nilinaw nga ni Quezon City Police Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio na hindi kakasuhan ang motoristang nabulaga nang bumagsak sa harapan niya ang isang estudyanteng tumalon sa taas ng LRT1 station sa EDSA. Ito'y matapos ulanin ng batikos ang PNP makaraang ipatawag ang driver ng sasakyang nabagsakan ng biktima. Ayon kay Silvio, kailangan lang umanong imbitahan sa istasyon ng driver bilang bahagi ng investigasyon. Sa parehong dahilan ay ginit ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na walang mali sa naging pagsunod ng PNP sa implementing rules ng Article 365 ng Revised Penal Code. Una nang sinabi ng pamilya na hindi sila magrereklamo dahil hindi naman nakitaan ng kababayaan ang nangyaring insidente. Sa ating pong global news, Taiwanese President Lai Ching-te nagbabala sa mga karatig bansa sa posibleng territorial threat ng China. Ating alamin detalye sa report ni James Galange. James! Nagbabala si Taiwanese President Lai Ching-te sa mga bansang malapit sa reyon na maghanda na at baka sakaling sila lang isunod ng China na sakupin matapos sa mga umunoy territorial threat na kanilang natatanggap. Kung saan inaasahan na sa kanilang parlamento ang pag-aproba sa karagdagang $40 billion talaga ng mga armas pang depensa na kanilang binili sa Estados Unidos. Sa isang press briefing, sinabi ng Taiwanese President na maaaring sunod na magkaroon ng mga pagbabanta mula sa China ay ang Japan, Pilipinas at iba pang bansa sa Indo-Pacific region. Magugulit ang matagal ng iginit ng China na bahagi ng teritoryo nito ang Taiwan at nagbanta itong gagamitan ng puwersa upang mapasailalim sa kontrol nito ang naturang self-governing island. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumako naman tayo sa ating break time sports. Golf idaragdag bilang demonstration sport sa UAAP Season 88. Ida tayo mabalitang yan, Millie Borja. Nakatakdang isama ng University Athletic Association of the Philippines ang golf sa sports calendar nito bilang demonstration event sa Season 88. Ayon kay UAAP Executive Director Rebo Sagisag noong Miyerkules, February 11. Inaasahang gaganapin sa Mayo ang golf competition at lalahukan ng hindi bababa sa 5 paaralan, kabilang ang University of Santo Tomas. Ayon kay Sagisag, bahagi ito ng hangarin ng UAAP na palawakin ang mga sport na sakop nito at bigyan ng mas malawak na plataporma ang iba pang disiplina. Pinag-aaralan ng Liga ang Luisito Golf and Country Club sa Tarlac bilang posibleng venue ng palaro. Sa mga nakaraang taon, aktibong sumasali ang mga UAAP schools sa iba't ibang commercial tournaments, kabilang ang ICTSI Intercollegiate Tour. Kamakailan, nakipagpulong din ang UST Golf Team sa UAAP Season 88 President na si Rodel Cansancio upang talakayin ang mga plano para sa posibleng formal na pagpasok ng golf sa UAAP. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating showbiz, Miss Sharon Cuneta ay biniro daw ho si Pangulong BBM tungkol sa maling choice ng VP nung nakalipas na 2022 elections. Report mula kay Miss Angelica Cosme. Di napigilan magbiro ni Sharon Cuneta kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng pagtatanghal sa Evening with the Stars na ginanap sa Intramuros sa Maynila, kung saan dumalo si PBBM kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Si megastar may hirit kaugnay sa ay maling pagpili ni PBBM ng Vice President noong eleksyon. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one Vice President there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Maugunitan ang mister ni Shawi na si Senador Kiko Pangilinan ang isa sa mga naging kalaban ni VP Sara Duterte noong 2022 elections. Bagamat magkaiba ng political color, si megastar Sharon Cuneta kilalang malapit at very vocal na si Pangulong Bongbong Anya ang paborito sa pamilya Marcos. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang Thank God it's Friday! kabuuan ng ating programang Break Time. Thank God it's Friday. Mag-ingat po kayo. Baka Ingat extra tayo. traffic ngayon. Yes. Kasi marami tayong sineselebrate. It's payday. Payday, It's Friday Valentine's 13. Day, Friday the 13th. A very lucky day. Ay, feeling ko baka may mga nag-long weekend. Kasi nga, ngayon Chinese pa lang. New Year sa Tuesday. Diba? So, Valentine's Day na, Chinese New Year pa. dahan-dahan po at hinay-hinay sa paggastos. Dahan-dahan hinay-hinay din sa pagkain. Diba? Take care of Dahan-dahan sa
pagmamaneho. Oo naman, di ba? Salamat po. Thank Maraming you. salamat. Nakasama niyo po. Ako po si Thea Petro Carpuz. At Tracy Bayan, sa ngalaban po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, susunod na ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Ang oras, 6 na minuto, makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling